Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na tuta ang pinalit. Mamatay na lahat ng kurap sa Pilipinas. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel ay pa-subscribe naman po. And mga kababayan, palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Si Senate President Soto. Ito mga kababayan, mayroon pong pahayag pero binutata rin agad. Ito pong sabi niya, very good choice. Ito po ay patungkol sa bagong House Speaker ng House of Representatives. Very good choice. He has a very good record. Yan. He's been Vice Mayor, Mayor, Congressman, Governor, Vice Governor, and now Congressman-elect. And in all those years, no bad record. Ayan mga kababayan. Binati ni Senate President Vicente Soto III ang bagong House Speaker na si Faustino Bogie D. III. Aba, parehas pala sila III. Na umupo sa pwesto matapos magbitiw si dating Speaker Martin Romualdez. Congratulations to Speaker Bogie D. I am confident that under his leadership, the House of Representatives will continue to serve the Filipino people well. Dagdag ni Soto, si D ay isang very good choice para mamuno sa Kamara dahil mayroon siyang very good track record. Pero teka lang, ano po itong balitang ito? Ito isuzoom in lang po natin mga kababayan. Yan mula po sa Rappler, no? Kasi ito si Isabela kasi ito sa Isabela. Isabela Governor, two party list reps face two party list representative face raps over misuse PDAP. Involved pala to sa PDAP mga kababayan. Ito pa. Mula naman po sa Philippine Star. Isabela Vice Governor faces plunder raps. Ayan. Ito mula sa JME News. Padaka allies accuse D of harassment. Bogie cries unfair. Ayan mga karibyo natin. Nasaan po ang magandang good record na yan? Maganda na, good record pa. Mukhang mali na naman ang impormasyon mo. Mali na naman po yung impormasyon na ibinibigay sa atin ni Senate President Tito Soto III. Nako. Yung mga staff niya, bulong ng hindi hindi muna nagre-research. Buti pa po yung ating mga kababayan sa social media, marunong mag-research. At ito nga, nabisto na hindi talaga good record itong si Bogie D, no? Mga kababayan. Kaya yan, wag agad. Kaya nga very relevant ito sa ngayong panahon na ito. Huwag tayo agad maniwala sa kung ano man ang sinasabi ng mga politiko. We have to double check. We have to double check mga kababayan kasi unang-una baka magkamali tayo, pangalawa baka mabudol lang tayo. 'Di ba? Nambubudol pa naman to sila, okay? Mambubudol, ayan. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Birthday wish. Ito po yung nilagay ko sa thumbnail, di ba? Mamatay na lahat ng kurap sa Pilipinas. Kasi yan po ang naging birthday wish ni Cara David, mga kababayan. Si Cara David po ay isang journalist, veteran journalist. Ito po ang kanyang birthday wish. Ako magbe-birthday na rin ako next month mga kababayan. So, maaari yung wish niya ay yun na rin pong i-wish ko. At yung mga magbe-birthday ngayong taon mga kababayan, sana ganito po ang maging wish ninyo. Ito pakinggan po natin to. Happy birthday to you. Ayan
Birthday, happy birthday. 52 na pala siya. Happy birthday to you. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ay nako, yan na rin po yung magiging wish ko next month, no? Oh, kayo mga kababayan na magbe-birthday ngayong taon or kahit sa susunod na taon, sana ganyan din po ang maging wish ninyo. Mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas nang umunlad naman tayo. Nako, palakpakan po natin. So yan, light moment muna tayo at eto naman si Rowena, Attorney Rowena Guanzon. Nako, eto inunsinte mo kasi. Ayan si Romualdez, ito yung pahayag ni Attorney Rowena Guanzon patungkol po kay Romualdez at kay PBBM. Ayon kay dating COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon, hindi ka panipaniwala na 3 taong walang alam si PBBM or si BBM at kinunsinti lang niya si Speaker Martin Romualdez hanggang lumobo ang kapangyarihan nito. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ba't yung Attorney Guanzon tuwang-tuwa ka? Sino ba naman hindi matuwa? 3 taong ko na itong pinagtabahuan at wish na matanggal na yung Romualdez na yan. Kasi feeling God Almighty na yan siya dyan . Delikado yun sa presidente. Kaya ito si BBM talaga hindi niya nakuha yung utak ng tatay niya. Si Ferdinand Marcos, walang pwedeng maging mas kapangyarihan sa kanya. Pinag-aaway-aaway niya yung mga tao niya sa cabinet. Mga generals niya, pinag-aaway-aaway niya. Galing-galing talaga ni Makoy. Etong si BBM, binigyan niya ng kapangyarihan yung pinsan niya, binigyan niya speaker, binigyan niya ng kapangyarihan, tinolerate niya for 3 years. Di mas kapangyarihan pa sa kanya. Pero mo yun, masusundin pa nila si Romualdez kaysa kay BBM, itong mga congressman. Wala. Talagang BBM could not fill the shoes of Ferdinand Edralin Marcos. Buti naman nagising pa. 3 taon di gising. 3 taon di gising. No nga yung sabi niya, how did we come to this? Sabi ni BBM, how did we come to this? Umarap ka sa salamin, tanungin mo sarili mo dyan, how did we come to this? You tolerated Romualdez. You gave him unbridled power. Nagawa niya lahat ng gusto niya. Kit mata ka lang, kasi hindi ako naniniwala na for 3 years, hindi mo alam kung ano nangyayari. Tapos pinirmahan mo yung 2025 budget na alam mo na may mga insertions yun. Bakit mo pinirmahan, BBM? Bakit mo pinirmahan ang 2025 budget? Alam mo na, nataliwas yun sa NEP, sa National Expenditure Program. Deficit na deficit yung budget mo. Akala ko ba, nag-aaral ka sa Oxford, sa Princeton? Ano nangyayari sa'yo? Pumirma ka? Blind? Ipabasa nila sa'yo. Grabe. Ang sabi ni Salvi ko, pinirmahan naman ng presidente. So it makes it all right. Kasi pinirmahan naman ni BBM. Kaya umangal na si Bersamin, di ba? Mag-issue ng statement, you clean your house first, sabi ni Bersamin. Di ba? Kasi parang tuturo pa yata na mga ito si BBM may kasalanan dahil pinirmahan yung budget. Diyan ka talaga. Umuwi ka nga dito, Salvi ko, para masabunutan ka na ng mga bakla. Mga bakla! BBM, ba't yung Attorney Guanzon tuwang-tuwa ka? So yan mga kabayan, palaging babalik at babalik po yan kay President Bongbong Marcos Jr. Wala tayong ibang sisisihin dito. Siya po ang pumirma ng 2025 mga kabayan. No? Siya ang last na pumirma. Kaya tama rin si Saldico . No? Tama rin si Saldico. Hindi naman mangyayari ang lahat ng yan kung hindi pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Kaya walang ano dito, walang lusot sa taong bayan. Ewan ko lang sa kanila, lusot na lusot yata . Biruin mo, si Speaker Martin Romualdez, sinasabi nila walang kasalanan. Kasi ang may kasalanan lang ay si Saldico at si former Senate President Jesus Escudero. Diba? Nilaglag nila yung dalawa para magmukha silang malinis. Aray ko po. Ito na mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito, bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Importante dito, sana panagutin. Kung may kasalanan, harapin at panagutin. Huwag yung tatakbo. Naku po, huwag tayo maging kampante kasi baka mamaya, ano lang ito, chika-chika minute lang. Baka mamaya, para sabihin lang na makapagpalit. Kasi nangyari ganyan, di ba, kay Zaldico. Akala nila tumigil kay Zaldico hanggang inabot si Speaker. Ngayon, ladies and gentlemen, I don't think walang alam si Marcos dito. Mainit na naman ang issue. Naku po, patay kang bata ka. Romualdez, tumakas na. Nako, yari ka.
Kayo naman, makatakas naman kayo. Banat ba kung makasabi ka naman ng tumakas, akala mo naman talagang ano. Hindi, alam mo, ladies and gentlemen, yan ang sinasabi nung iba eh. Kasi ngayon, umuugong yung balita, baka nga sa pag-upload ko nito, sa umaga, alas 7 na umaga, everyday yun. Baka si Speaker Romualdez ay hindi na speaker. Pero gayon pa man, marami nagsasabi. Bakit ganun? Tila iiwasan niya, tatakasan niya. Kayo naman, makatakas naman. Nung hiningi ninyo mag-resign, nag-resign. Nung nag-resign naman, hindi naman tumakas. Nagbakasyon lang sa ibang bansa. Oy, walang gana. Baka magkasakit rin. Walang gana. Wala. Hindi, alam mo, ladies and gentlemen, nakakairita kasi sa mga balibalita, yung on live pa. Hindi na lang kasi sabihin na umalis na, nag-resign na, ganun. On live pa. Pambira naman. Aalis o hindi? Malay mo, nagsama na sila ni Saldico. Gago! Kumukuya-kuya ko sila sa Miami Beach. Sabi na, nagkakagulo sila doon. No? Walang gano'n. Manat pa. Hindi, alam mo, malay mo, nandyan lang sa Switzerland, gano'n, nandun lang sa mga bansang pinupuntahan ng mga mayayaman. Relax lang kayo naman. Masama bang gastusin yung kinita? Hindi, kinita sa pagtatrabaho. Kayo naman, no? Hindi naman masama yun, Siyempre, pinaghirapan nila yun, Mantakin mo, paghirapan mo, sabihin mo na aayusin mo ang bansa, magiging transparent. Ikaw, naging transparent, nawala bigla. Hindi ganon! Oy! Gago! Hindi ngayon kasi, ladies and gentlemen, umuugong na nga. Ang gulo-gulo nga, sabi on leave, sabi wala na, nag-resign, ganito. Kasi ganun din yun eh. Kaya siguro sinabi mo ng on leave. Baka ngayon baka ito lang nasa isip ko. Baka sinabing on leave kasi nga, gabi na nang in-announce kagabi, di ba? So ibig sabihin, wala namang plenary, walang walang gathering sa kamara para i-declare na vacant yung seat. Baka ngayon araw na ito, hindi natin alam, depende, baka mamaya-maya. Pero gayon pa man, ladies and gentlemen, na importante dito, sana panagutin. Kung may kasalanan, harapin at panagutin. Huwag yung tatakbo. Naku po. Hindi, di ba Hindi, kasi sa bagay, kung ikaw naman ng richest person in the Congress, naturalmente, hindi kasi napanood ko yan na di umano daw ay si Romualdez ang pinakamayamang kongresista, isa sa pinakamayaman, hindi pala isa sa pinakamayamang kongresista sa Kamara. Kung gano'n ka ba namang kayaman, kahit maglaho ka na ng sa Pilipinas, wala nang issue diyan, di ba? Wala nang hahabol sa iyo. Pero gayon pa man, hindi natin alam kung talagang nawala na po siya o talagang nagpahinga lang o baka naman pinapahupa lang yung mga kaganapan sa Pilipinas tapos babalik din, di ba? O baka naman tuta niya yung papalit na speaker, hindi natin alam, di ba? Malay mo, utusan lang niya yung speaker doon. Unless si Soto pumalit doon. Di ba? Pag si Soto pumalit doon, gago! Siya daw ang tuta. Hindi, speaking of that speaking of tuta, kayo ho ba papayag kayo? Kayong mga congressman, papayag ba kayo na sinabihan kayo ng isang Senate President at sinabing tuta daw yung inyong speaker? Ako hindi ako papayag. Hindi ako papayag nun. Kung ako congressman, hindi, totoo. Ako congressman, hindi ako papayag nun. Bakit mo sasabihin yung speaker ko na tuta? Kung ako talaga yung congressman na yun, patatahulin ko si Romualdez, di ba? Bakit? Para malaman natin kung tuta na ba siya o malaking aso na. Tumahol ka nga! Gago! Pag tumahol siya ng... di tuta nga. Pero pag tumahol siya ng grrrr, daming grrrr, ganyan. Ibig sabihin, totoong hindi siya tuta.
Aso lang. Pero ngayon pa man, ladies and gentlemen, sana kayo mga congressman, kung talagang may bayag kayo, sige nga, labanan nyo nga si Soto. Magrambulan nga kayo. I-debate nyo nga siya, i-debate nyo nga. Hindi kasi pagka ganyan, wala. Ibig sabihin, wala pala kayo, di ba? Kasi bantakin mo, sabihan kayo na tuta lang daw yung speaker. Tuta lang daw niya. Hindi ko papayag nun. Tuta siya ng isang TV host. Gago! Alam mo, dapat nanalo si Willie Revillame na senador. Yeah? Hindi, talaga. Dapat nanalo si Willie Revillame senador para at least dalawa silang maglalaban doon. Kung sino mas magaling na na TV host, 'di ba? Hindi alam mo at least si Willie Revillame prangka siya. Yung nagsalita, hindi yung mayabang na nagmamagaling. Hindi ganun yun eh. Yun ang kinagustuhan ko dito kay Willie. At least sinabi niya ano ba gagawin mo? Ano bang plano mo? Hindi, tsaka na yan. Basta tayo, tutulong tayo, ganyan. Hindi yung katulad ni Soto na nagmamagaling, kala mo alam lang lahat ang batas, pero pag tinignan mo naman, pag sinuplak naman ni Cayetano, wala. Olat. Ay, sabi nga ni Marcoleta pa sana binasa nyo rin yung batas. Gago! Hindi, ako mas gusto ko na yung yung marunong umamin na hindi niya alam, pag-aaralan pa, sabi matututunan din niya na importante, tamang puso. Mas okay na sa akin yun. Kaysa naman yung nagmamagaling, wala namang alam. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.